Pagod sa trabaho, inip sa pila, irita sa traffic. Talaga nga namang normal ng pagdaanan ng mga ito buong maghapon kaya hindi nakatakataka na madaling uminit ang ulo ni Juan. Kadalasan ay dinadaan na lang sa pagre-relax tulad ng pagpapamasahe at pag-shopping ang pagpawi sa stress ng pang-araw-araw na gawain. Pero ngayon may dumating ng solusyon para mapagaan ang pakiramdam at maibalik ang kulay sa buhay mo. Ang adult coloring books. Ang nakaisip nito, si Johanna Basford, ang illustrator ng pinakaunang adult coloring book na lumabas noong 2013 at nakabenta ng 2 milyong kopya sa buong mundo. Nakuha ni Basford ang ideya na imbes na gumawa ng coloring books para sa mga bata, ang unang hiling ng isang British publishing house sa kanya noong 2011 ay lumikha siya ng para naman sa mga matatanda. Mula rito, unting-unting sumikat ang konsepto ng adult coloring books sa tulong na rin ng social media kung saan ipinopost ng mga colorists ang tawag sa mga fans ng adult coloring books ang kanilang mga obra. Nakatulong rin sa mabilis na pagsikat ng adult coloring books ang pagtanggal nito sa anxiety at stress ng sinumang gumagamit nito. Abril lamang nitong taon ay naging pinakamabenta sa Amazon ang Secret Garden at Enchanted Forest, parehong gawa ni Basford. Umabot na rin ang kasikatan ng mga ito sa digital landscape kung saan maaari nang magkulay gamit ang application sa mga gadget. Sa unang tingin pa lang ay mapapansin kung gaano kadetalyado ang mga drawing sa adult coloring books. Karamihan sa mga ito ay gumagamit ng patterns at mas maliliit na espasyo para punan ng kulay ang mga disenyo. Kasabay ng pagdami ng mga naengganyong subukan nito ay ang pagsulpot ng mga grupo ng mga mahilig magkulay dito sa Pilipinas tulad ng Coloring Books for Adults Philippines at Adult Coloring Book Philippines. We only started this because we wanted everyone to color, who colors, to actually gather in just one page in Facebook. So that's just how it started. And also because we wanted people to participate in the National Coloring Book Day. I got really curious about the designs kasi it's so intricate, so mature, so intimidating. Parang gano'n siya. Overwhelmed ako. At matapos lamang ang 5 buwan, umabot na ang bilang ng miyembro nito sa higit 3,000. Yung feeling of satisfaction, you know? And it's something that we cannot compare with others. Para kay Celeste, isang investment na rin ito na maituturing dahil sulit naman daw ang naibabalik na benepisyo sa tao. Magkano na ang nagastos niya? It was 30 plus. I spent already 30,000 plus for materials and for the books. Yeah. Some would easily say na, baka talaga yung pang walang ginagawa yan. But you know, it's also their own journey of self-discovery to realize na iba. And if the person is happy with what she's doing, she becomes a productive member of society. Ang grupo ng mga Adult Coloring Book Philippines ay linggo-linggo kumakita at nagsasagawa ng mga coloring sessions kung saan sabay-sabay silang nagkukulay at nagkukwentuhan. 1.5 oras. Yan ang pinakamaikling panahon para matapos kulayan ni Jacqueline Calianta, miyembro ng nasabing grupo, ang isang artwork gamit lamang ang watercolor. Basically, it relaxes your brain because the colors are soothing and calming. Kung sa simula ay simpleng hangarin lamang ng grupo na magsama-sama, ngayon ay layunin na nilang tulungan ng isa't isa na gumaling sa teknikal na aspeto ng art at pagbutihin ang kanilang sarili. Eventually, this turned into something of a self-improvement. We want this group to be something like a venue for them to improve them. If they are stressed in life, we wanted this to be their venue or their creative outlet. Siyempre, hindi magiging posible ang mga ito kung wala ang mga taga-drawing at tagagawa ng adult coloring books. Isa dyan si Ruben Nacion na matagal nang gumagawa ng drawing na kinukulayan ng iba. It's more of sharing my drawing, and then it's
collaboration with people who are interested to color it. And what I'm planning is parang have an exhibit of those ideas na drawing ko iba na kulay. Isa rin sa mga local artist na ito ay si Mark Din Lim, isang self-published coloring book illustrator na naglabas ng Color Me Doodle series kung saan ang 2 volume ay nakalaan para sa coloring sheets at ang pangatlo ay isang buong libro. Kamay ang nagsisilbing puhunan ng isang artist, ito ang gamit upang lumikha ng isang obra. Pero dahil sa presensya ng teknolohiya, nagsulputan na rin ang iba't ibang uri ng digital art. Para kay Mark, tradisyonal pa rin ang mangunguna dahil mayroon daw itong naibabalik sa atin na minsan ay nakakalimutan na nating gawin, ang gumalaw. Isang malaking sugal naman para kay Vermilin Barrios, isang market researcher na sumabak sa adult coloring book industry bilang isang self-published artist. Ang kanyang coloring book na Kulay Pinoy ay ibinida rin ang kulturang Pilipino at sinasamahan ng inspirasyon mula sa personal niyang buhay. Bilang isang kolorista ay napansin rin ni Ver ang pagiging anti-stress ng coloring books. Kung stress level, feeling ko nabawasan din kasi rin ako medyo tawag sa office kasi medyo passionate worker ako. So, of course, there are negativity sa office, diba? So, pansin nila na naging positive na daw yung vibes ko. Hindi na ako nagagalit. Kaya yung mga tao ko. Sabi nila parang sexy ako na. So, yun. Kapag ginagawa mo yung isang bagay na nagiging focus ka, you're relaxing. So, that's one way din kasi yung mga chemical na natin, yung brain chemicals natin. Kapag, like for example, sa mga depressed people, ang serotonin, which is the chemical of the brain, kapag depressed ang isang tao, underregulate siya or konting-konti ang lumalabas ng serotonin. So, ibig sabihin, kapag ganun, nalulungkot yung tao. So, the person could be feeling blue, sad, so mga gano'n, no? Pero, if you are fond of what you are doing, yung mga chemicals na yun, mas marami na puputus. So, ganun siya. Kaya mas mas nararamdaman nila na nawawala yung stress, nawawala yung pagod. Ibang klaseng kaligayahan. Yan nga naman talaga ang nadudulot ng adult coloring book sa iba't ibang tao. Tulad ng kinabukasan ng kahit ano pa mang bagay, ang kinabukasan ng adult coloring books ay wala ring kasiguraduhan. Ito ay nakasalalay mismo sa mga taong tumatangkilik nito, mapakolorista man o mga gusto lamang sumunod sa uso. Kung hanggang kailan tatagal ang pagiging in ng adult coloring book sa Pilipinas, hindi natin matutukoy. Sa ngayon, marahil ay sapat ng malaman na ang pagkukulay ay nakakatulong magbigay buhay sa ibang tao na hindi lang ito pampalipas oras, kundi isang makabuluhang karanasan. I have to communicate what it is in my mind and what's happening to me. It's really more than what I was able to do after, more than the satisfaction. So yes, we have works, but we have stories to tell. Pula, asul, dilaw, kahit ano pa man yan, iba't ibang kulay ang maaari mong ipinta sa sarili mong libro, sa sarili mong kwento. Huwag hayaang dumilim ang kulay ng iyong buhay. Hawakan ng krayola at punuin ng saya ang larawan ng iyong istorya.